Legacy in Disguise. Kabanata 32. Hahayaan niyo talagang mapatay si Adrian ng ganun na lang. Galit na sigaw ni George nang makita niyang sinugod ni Hugo si Adrian gamit ang isang palakol. Ngunit sa halip na umalma, si Amanda Russo na nakaupo sa mataas na luklukan ay nanatiling walang kibo. Si Hubert Russo naman, na nasa itaas ng hagdanan, ay hindi man lang kumurap. Walang sino man sa mga kamag-anak ng pamilya Russo ang nagsalita. Para bang wala silang pakialam, parang walang nangyayari. Ang totoo, isa lang ang laman ng isipan ni Amanda Russo ngayon, ang light residence. Ang iba man ay nanunood lamang, pero malinaw sa lahat, mas matanda, mas sakam. Noong sinaunang panahon, habang tumatanda ang mga emperador, lalo silang nagiging mahina, mayabang, at bulag sa luho. Mas marami silang pinatatayong palasyo at puntod para sa kanilang kamatayan. Ganoon din si Amanda. Sa edad niyang iyon, gusto niya ng marangyang pamumuhay. Gusto niyang manirahan sa pinakamagandang lugar, mamatay sa pinakakomportableng kalagayan, at mailibing sa pinakagarbong puntod. Para sa kanya, kung maganda ang libingan, tiyak na marangya rin ang susunod niyang buhay. Kaya naman kahit pa pumatay si Hugo, basta makuha lang niya ang bilya na nagkakahalaga ng 130 milyon, ayos lang. Tumitig sina George at Elise sa kanilang mga kamag-anak, mga kaduguraw nila. Ngunit sa mga sandaling ito, parang yelo ang bumalot sa kanilang mga puso. Ito na ba ang tinatawag na kapamilya? Nahandang magkutsaba para sa pera. Nahandang manakit, mandaya, at pumatay, para lang maagaw ang mana. Hindi nagatubiling magsalita si Hubert Russo, ang panganay. George, bata pa si Hugo. Naglalaro lang yun, bakit ka ba masyadong seryoso? At saka, kahit pa totoo, kahit totoong tinagan niya si Adrian, hindi naman siya kapamilya natin, hindi ba? Para sa kanya, si Adrian ay isang manugang lang. Walang kapangyarihan. Walang impluwensya. Kahit pa mataga siya, mas malaki pa rin ang kita. Makukuha nila ang bahay. Makukuha nila ang pera. Ang light residence ay nagkakahalaga ng 130 milyon, at tumataas pa ang halaga nito. Ipapagamit muna kay Amanda habang buhay pa siya, at kapag namatay ito, aabot na sa 200 milyon ang halaga ng bilya. 200 milyon. Sino ba naman ang makakatanggi sa ganitong kayamanan? Wala akong kapatid na katulad mo. Sigaw ni George, galit na galit. Pumalo siya gamit ang mop at tinamaan si Hugo ng matindi. Napakunot-noo si Hubert at agad lumapit para awatin si George. Sumusobra ka na. Wala ka na bang hiya? Pak! Hindi pa siya tapos magsalita ay tumama na sa kanyang balikat ang mop. Napangiwi siya sa sakit. Dati, ang ama nilang si George ay kilalang mahinahon. Pero ngayon, ang galit nito ay parang bulkan, handang sumabog anumang oras. Si Elise, na nakamasid sa buong eksena, ay halos mabaliw sa kaba. Galit siya sa kabastusan ng pamilya Russo. At higit sa lahat, nag-aalala siya para kay Adrian. Sa gitna ng tensyon, hawak ni Adrian ang talim ng palakol. Nakatingin siya kay Hugo, may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata. Mahinang sinabi niya, Hugo, sa totoo lang, sa paningin ko, wala kang kwenta. Kahit isang sentimo, hindi ka karapat-dapat. Ina mo, Adrian. Yumigting ang mga ugat sa noo ni Hugo, pulang-pula ang mukha sa galit. Anong sabi mo? Huwag mo kong minamaliit. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, bigla siyang sinunggaban ni Adrian. Pop! Isang malutong na tunog ng butong na bali. Napapikit si Hugo at napasigaw ng malakas. Ang kanang kamay niya, nakabaluktot ng pabaligtad. Nabali ni Adrian ang pulso nito, 180 degrees ang pagliko. Bumulagta si Hugo sa sahig. Habang masayang nanunood ng Family Law, biglang nagdilim ang mukha ni Amanda Russo nang malamang pinahamak ng Adrian na iyon ang kanyang apo. Dahil sa sobrang galit, nagngingit-ngit siyang sumugod kay Adrian at walang sabi-sabing sinampal ito. Pero bago pa man tumama ang palad ni Amanda sa mukha ng binata, biglang lumingon si Adrian at malamig na nagsalita. Matanda ka na, gusto mo na bang mamatay? At kasunod noon, isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Amanda Russo. Tumilapon ito pabalik ng ilang hakbang, muntik ng matamba. Sa sandaling iyon, nanlilisik ang mga mata ni Adrian at tila bumabalot sa kanya ang isang nakamamatay na presensya. Nanghina si Amanda matapos siyang sampelan. Nangangatog ang buong katawan niya sa sakit at takot. Tinakpan niya ang kanyang pisngi, umatras, at hindi na muling makatingin kay Adrian. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amanda Russo ang ganon kititinding galit sa mga mata ng isang tao. Natulala ang buong pamilya Russo.
Anong klaseng kabaliwan ito? Itong, basura, sa kanilang paningin, paano niya nagawang hampasin si Amanda Russo? Pero sino pa ba ang maaaring ipagtanggol si Amanda ngayon? Ang mga gwardyang nasaktan ay nakahandusay sa sahig. Ang natitira naman, nanginginig at hindi makalapit, takot na takot sa presensyang ibinubuga ni Adrian. Alam ni Amanda kahit gustuhin niyang ipapatay si Adrian na hindi na ito basta-bastang tao. Saan niya natutunan ang ganitong lakas? Paano siya naging ganito kadelikado? Samantala, si Elise. Ramdam na ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang magagandang mata ay hindi maalis kay Adrian. May kakaibang init na bumalot sa kanyang mga pisngi. Ito ang unang beses na nakita niyang malakas at matapang si Adrian. Dati-rati, sa kanyang paningin, si Adrian ay isang tahimik na lalaking marunong lang magluto at mamalengke. Pero ngayon, tumangala si Adrian, tiningnan ng malamig ang mga tao sa paligid at galit na isinigaw sa dalawang gwardyang nakatago. Kung hindi niyo bubuksan ang pinto ngayon, babaliin ko ng leeg kayong dalawa. Napasigaw sa takot ang dalawang gwardya, at dali-daling binuksan ang pinto. Ma! Hindi natin pwedeng palayain ang mga yan. Galit na sabi ni Hubert. Ngunit nagngingit-ngit si Amanda, pinigilan ang sarili, at mariing binigkas. Palayain sila. Pero Lola. Single ni Hugo, puno ng hinanakit ang boses, binugbog niya ako. Binali niya ang kamay ko. Lalabanan ko siya. Malamig ang tono ni Amanda. Lalabanan mo. Para kang gustong mamatay. Tumanggaw si Hubert, nagngangalit ang mga mata. Adrian. Sinaktan mo ang anak ko. Nilabag mo ang mga patakaran ng pamilya Russo. Pagsisisihan mo to. At sa gitna ng katahimikan, bumigkas si Amanda Russo ng isang desisyon na yayanig sa lahat. Simula ngayon, ang pamilya ni George Russo ay itinitiwalag ko mula sa pamilya Russo. Wala na kayong kaugnayan sa amin. Ang dagwang si George ay tahimik na tumangala. Basag ang noo, may dugo sa mukha. Ngunit sa kabila ng lahat, mahinahon niyang sinabi. Kung ganito rin lang ang pamilya Russo, wala akong pakialam. Tumanggaw si Elise at mariing sinabi. Oo. Hindi na kami interesado. Umiling si Amanda at ngumisi ng mapait. Elise. Ikaw talaga ang malas sa pamilyang to. Simula ngayon, tanggal ka na rin sa Russo Group. Ang kumpanya ay nakikipagsosyo na sa Alter Group, kami na ang magiging hari sa industriya. Pero kayong dalawa, wala na kayong koneksyon sa amin. Layas. Diretsyong sinabi ni Elise. Wala na akong pakialam. Dad, Adrian. Alis na tayo. Hawak-hawak nila ni Adrian si George. Bago sila lumabas, sinulyapan nila ang pamilya Russo ng malamig, galit na tingin. Wala ni Katie ting na panghihinayang sa kanilang paglalakad palabas. Ngayon nila tuluyang nakita ang tunay na anyo ng mga tinatawag nilang kamag-anak. Mas masahol pa sila sa mga estranghero. Kung hindi dahil sa kanyang ama't ina, matagal na sanang pinutol ni Elise ang koneksyon sa mga ito. Sa puso ni Adrian, malamig na malamig ang nararamdaman niya. Amanda Russo, Hubert, Hugo, tatlong henerasyon ng mga hanghang. At akala nila, makakakompetensya pa sila sa Alter Group. Mga ilusyonado. Pagkaalis ni Adrian mula sa bahay ng mga Russo, galit na sambit ni George. Alam ko namang malamig ang puso ng mama ko pati ng panganay kong kapatid at pamilya nila. Hindi ko na sana sila tinulungan pa ng sobra. Napabuntong hininga si Elise habang nakatingin sa labas mula sa upuang katabi ng driver. Sa ugali nilang yan, kahit gaano pa kalaki ang pundasyon ng pamilya Russo, sila rin ang wawasak nito. Napamura si Carmela Russo sa likod. Ang masakit pa, tayo pa ang tumulong sa kanila. Di ba't ang Alter Group ang una nilang pinaburan sa kontrata? Tapos ngayon, sila pa ang nakinabang ng husto. Parang tinulungan pa natin silang yumaman. Ngunit malamig ang tinig ni Adrian. Mama, ang mga taong paulit-ulit na gumagawa ng kasamaan, sarili rin nila ang sisire sa kanila. Hindi maganda ang kahihinatnan nila. Ang tingin kasi ng pamilya Russo, ang buong tiwala ng DuPont family sa kanila ay dahil sa ugnayan nila sa Alter Group. Ang hindi nila alam, ang Alter Group ay kay Adrian pala mismo. Masakit na nga, gusto pa nilang kumita sa sarili mong kumpanya. Nakakapagnit-ngit. Isang tawag lang kay Dana Caduboes at tiyak, mawawala sa kanila ang lahat. Hawak ni George ang tuyong dugo sa sentido niya at mahina niyang bulong. Sino ba naman ang mag-aakalang sa laki ng pamilya Russo, tayong mismong kamag-anak nila, wala man lang karapatang tumira sa binigay na bilya ng DuPont family. Agawan pa talaga. Harap-harapan tayong binastos. Maya-maya, tila may naalala si George at biglang naliwanagan ang mukha.
Adrian, anak, dalhin mo naman kami sa Light Residence. Hindi ko pa rin makalimutan yung Villa. Gusto ko lang muling masilayan. Matagal ko nang gustong makita ulit. Umiling si Elise. Papa, malapit na tayo sa bahay. Bakit kailangan pang dumaan? Hindi pa nga tapos ang renovation nun. Si Maynard pa rin ang nag-aasikaso. Pero mariin ang tugon ni George. Gusto ko lang talagang makita. Baka hindi ako makatulog kung hindi ko yon masulyapan. Phew! Alam ni Adrian ang pakiramdam na iyon, parang isang taong matagal nang walang sasakyan pero biglang nagkaroon ng top luxury car. Kahit hindi mo pa may drive, gusto mong masdan kahit saglit. Kaya tumingin siya kay Elise at mahinahong sabi. Kung gusto ni Papa, daanan na natin. Baka makakuha rin kayo ng ideya para sa interior. Makapag-usap ka rin kay Maynard. Napangiti si George. Talagang alam ni Adrian ang gusto ko. Napabuntong hininga si Elise. Sige na nga, punta na tayo. Pagdating sa intersection, agad pinaikot ni Adrian ang manibela at tinungo ang Light Residence. Ilang sandali lang, nakaparada na sila sa tapat ng Villa. Pero pagkababa ni Adrian, biglang kumunat ang kanyang noo. Bakit bukas ang gate? Bulong niya. May naririnig pa siyang ingay mula sa loob, tila may kaguluhan. Napansin ni Elise ang pag-aalala sa mukha ni Adrian kaya nagtanong. Bakit, may problema ba? Parang may mali, pupuntahan ko muna. Sagot ni Adrian na agad na sumugod papasok sa bakuran. Pagkapasok niya, bumungad sa kanya ang ilang mga lalaking nakaitim, mga gwardyang naghahadges ng kung ano-anong gamit palabas ng Villa. Mga gamit namin yan. Sigaw ni George mula sa likod. Biglang dumilim ang mukha ni Adrian. Ang kapal talaga ng mukha ng mga Russo. Hindi pa nga sila pinapansin, sila pa ang naunang lumusob. Sinong nagbigay ng karapatang pumasok kayo rito? Single ni Adrian habang mabilis na umakyat sa loob. Nagkatinginan ng mga bodyguard at agad na nataranta. Mula naman sa loob ng main hall, dumagundong ang boses ni Hugo, palalong naglalakad habang may hawak na baril sa kaliwang kamay at nakagasa ang kanan. Ako ang nag-utos sa kanila. Adrian, isa kang walang kwentang basura. Ngayong itinapon ka na ng pamilyang Russo, natural lang na sa amin na mapunta ang Light Residence na ito. Nandito ako ngayon para kunin ang susi ng Villa. Mayabang ang tingin ni Hugo habang isinisigaw ito. Ngumiti si Elise, pero puno ng panunuya ang kanyang boses. Sobra ka na. Hindi pa sapat na pinalayas niyo si Adrian, pati ba naman ang Villa aagawin niyo pa? Hindi yan tagumpay, kawalang hiyaan yan. Galit na galit ding sumabat si George. Hugo. Sa manugang kong si Adrian ang Villa na yan. Wala kang karapatang agawin. Dumura si Hugo sa lupa, saka sinigawan si Elise. Hayop ka, Elise. Sa tingin mo ba may karapatan ka pang magsalita sa harap ko? Isa ka ng basurang itinapon ng pamilya. Huwag kang magpanggap na may halaga ka pa. Lalong lumala ang asal ni Hugo nang lumapit ito kay George habang may bitbit na metal stick. At ikaw, matandang uugod-yugod. Sa tingin mo baka mag-anak pa rin kita. Lumuhad ka na lang kung ayaw mong baliin ko ang mga binti mo ngayon din. Nanigas ang panga ni Adrian habang galit na tanong niya, nasaan si Uncle Maynard? Tumawa si Hugo, may halong yabang sa tinig niya. Si matandang tagabantay ng Villa. Hayop na yan, pinatumba ko na. Para malaman niyang hindi na siya ang amo rito. Nanginginig ang kamao ni Adrian. Sinaktan mo si Uncle Maynard. Bagamat dating kasambahay ng pamilyang Dupont si Maynard, iginagalang siya ni Adrian bilang tagapamahala ng Light Residence. Tapat at maaasahan ito, at higit sa lahat, matanda na. Mahigit 60 taong gulang na ito, at halos wala ng lakas. Pero ni hindi man lang pinatawad ni Hugo ang isang matanda. Humalaklak si Hugo at sinabing, may kasabihan, bago mo saktan ng aso, tanungin mo muna kung sino ang amo nito. Ngayon, sinaktan ko na ang aso, para malaman ng amo kung sino talaga ang dapat katakutin. Halos sumabog sa galit si Adrian. Mabilis ang kanyang kilos, walang alinlangan, at pak! Isang malutong na suntok ang tumama sa tulay ng ilong ni Hugo. Aray! Sigaw ni Hugo habang dumyugo ang kanyang ilong at napaatras na parang asong basang-basa sa ulan. Anong tinitingin-tingin nyo? Gulpihin nyo ang hayop na yan. Patayin nyo siya. Sigaw ni Hugo sa kanyang mga bodyguards. Agad namang naglabasan ng mahahabang kutsilyo ang mga bantay ng pamilyang Russo at sabay-sabay na sumugod kay Adrian. Adrian! Sigaw ni Elise, nanginginig sa takot. Pati si George ay namutla. Hindi mo kaya silang lahat, anak? Pero nanatiling kalmado si Adrian. Wala ni Katie Ting na takot sa kanyang mga mata.
Mga patapon lang kayo, sa tingin nyo ba mabuburay nyo ako? At bago pa man makalapit ang mga bantay, kumilos si Adrian. Parang multo ang bilis niya, nakapanlilin lang, parang hindi totoo. Kahit may hawak na mga kutsilyo ang mga bodyguard, ni hindi man lang nila mag-alaw ang laylayan ng damit ni Adrian. Mabilis. Maliksi. Mapanira. Habang umiikot si Adrian sa paligid ng mga kalaban, isa-isa niya itong sinasapol. Isang suntok, isang tagpa. Isang palo, isang hiyaw ng sakit. Parang paru-parong naglalaro sa gitna ng kagubatan ng bulaklak, pero bawat galaw niya ay may dalang kamatayan. Bagamat sanay sa laban at mga dating sundalo, walang nagawa ang mga bodyguard laban sa kanya. Wala pang isang minuto, lahat sila ay bagsak sa lupa. Walang nakakita kung paano niya ginawa. Lahat ay nahulog sa lupa, bali ang braso, bali ang binti, at puro hiyaw ng sakit ang maririnig sa paligid. Galit niya'y galit si Adrian. Wala siyang sininong ni isa. Lahat ng sumugod ay sinalubong niya ng walang awa. At doon, sa harap ng Light Residence, sa gitna ng lupaing pinagtatalunan, tumayo si Adrian na parang isang halimaw na muling nagising, at walang sino man ang makapigil sa kanya ngayon. Kabanata 175. Nanlaki ang mga mata ni Hugo. Lakid sa nakita niya sa harapan. Alam niyang magaling si Adrian, pero hindi niya inakalang walang panama ang mga gwardyang may patalim sa kanya. Isang totoong mamamatay tao, ganito na ba si Adrian ngayon? Nanginig ang tuhod ni Hugo sa matinding takot. Hindi niya inaasahan ito. Nang inutusan siya ni Amanda Russo na pamunuan ang pagkuha ng bilya, siya pa mismo ang nagboluntaryo na sirain si Adrian. Matagal na silang may alitan, at inisip niyang ito na ang pagkakataon niyang makaganti. Ngunit hindi niya inaasahang si Adrian ang magiging bangungot nila. Isa-isang bumagsak ang mga gwardya na tila mga basang papel, habang si Adrian, ni Gasgas ay wala. Tao pa ba ito? Dumiretso ang tingin ni Adrian kay Hugo, matatalim, malamig, at walang kapatawaran. Humakbang siya palapit, mabigat ang bawat yapak. Dala nito ang nagbabadyang parusa, isang singil na hindi may iligtas ng apelyido o koneksyon. Huwag! Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang anak ng pamilyang Russo. Kapag sinaktan mo ako, hinding-hindi ka nila patatawarin. Sigaw ni Hugo habang nanlalambot sa takot. Pero walang bakas ng awa si Adrian. Nilapitan niya ito at walang pakundangang hinablat sa kwelyo. Ang sinasabi mong pamilyang Russo. Malamig niyang bulong. Nihibla ng buhok nila, wala sa mata ko. Napaatras si Hugo. Nanginginig, lumingon siya kina Elise at George. Elise. Uncle George. Pakiusap. Pigilan niyo si Adrian. Ayoko pang mamatay. Pero hindi na siya ang dating Hugo na mapagmataas at bastos. Sa harap ng panganib, isa na lang siyang duwag na nakaluhod sa pagmamakaawa. Malamig ang sagot ni Elise, kung ano ang tinanggap mo ngayon, iyan ang binhi ng kasamaan mong itinanam. Karapat-dapat ka lang. Tahimik si George, pero mababanaag ang pagkalito at pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Hugo, saka kay Elise. Napabuntong hininga siya. Totoo man o hindi, bulong niya sa sarili, wala na talaga akong tiwala sa pamilya ko. Si Hugo ay pamangkin niya, pero kung wala rin namang malasakit sa kanya ang sariling ina at kapatid, bakit siya dapat mag-alala? Subalit nariyan pa rin ang katotohanan, ang kapangyarihan ng pamilyang Russo. Kapag pinatay ni Adrian si Hugo, baka gumanti ang pamilya ng walang habas. Adrian, saad ni George sa tonong may panghihinayang, turuan mo siya ng leksyon, pero huwag mong patayin. Tahimik na tumango si Adrian. Sa isang iglap, itinulak niya si Hugo sa lupa. Dama po ang mukha nito sa graba. Dugo agad ang umagos mula sa ilong at pisngi. Pwede kitang patawarin sa buhay mo, malamig na bulong ni Adrian, pero sa ginawa mo, walang lusot ang kasalanan mo. Buhay kang ang aalis, pero bitbit mo ang parusang hindi mo malilimutan. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Adrian, sa mismong ibabang bahagi ng tiyan, diretsyong tumama sa singit ni Hugo. Napasinghap ito ng matindi. Halos mapatid ang hininga niya sa matinding sakit. Isa lamang ang sigurado, wala na siyang pag-asa bilang lalaki. Napalugmok siya sa lupa, gumugulong sa hirap, hindi malaman kung saan pupunta sa sakit na halos magpaulol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, agad tumawag si Adrian sa security. Ipinahuli niya ang lahat ng sangkot at ipinadala sa istasyon ng pulisya. Sinigurado rin niyang maayos si Uncle Maynard. Buti na lang, gasgas at kaunting pasa lang ang tinamo ni Maynard. Walang seryosong pinsala, at doon pa lamang bahagyang nakahinga si Adrian. Pero sa puso niya, namumuo ang matinding galit sa pamilyang Russo.
Kung babuyin nila ang pamilya niya, wala silang karapatang magreklamo kapag bumaliktad ang mundo. Pagdating sa bahay, umupo si George sa sofa. Kahit napanasa na ang dugo sa mukha, nanatili pa rin ang pasat maga. Ang malaking pasa sa kanyang noo ay nagbibigay pa rin ng kirot at hilo. Nanginginig siya sa lamig, at sa galit. Ang sarili kong mama. Kuya. Ni minsan, di nila ako itinuring na pamilya. Bulong niya. Tahimik na inaayos ni Elise ang gamot sa kanyang noo. Papa, nakaganti na si Adrian para sa inyo. Huwag na kayong masyadong mag-isip. Napabuntong hininga si George. Hindi ko alam kung mas nasasaktan ako sa katawan, o sa loob. Pagkatapos, tumingin siya sa anak. Elise, ngayon na pinatalsik ka na sa Russo Group, ano ang balak mong gawin? Anong plano mo ngayon? Tanong ni Adrian. Sumagot si Elise, plano. Maghahanap muna ako ng trabaho. Tahimik lang si Adrian. Hindi na siya nagsalita pa at agad na lumakad papunta sa balkonahe. Doon niya tinawagan si Lionel Dupont. Pagkadampot pa lang ng tawag, malamig na ang tono ni Adrian. Ang pamangkin mong si Gavin Dupont, totoo bang may kasunduan siyang pakasalan si Sophie Russo? Oo, Mr. Laurent, sagot ni Lionel na tila nagulantang. May problema po ba? Nanlamig ang tinig ni Adrian. Kakakalas ko lang sa pamilya Russo. Kung ang Dupont family ay patuloy na nakikipag-alyansa sa kanila, hindi yan magbibigay sa akin ng magandang impresyon. At kung magkaroon tayo ng alitan sa hinaharap, huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Agad nagpanik si Lionel. Mr. Laurent, huwag niyong bigyan ng maling kahulugan. Matagal na rin naming gustong bawiin ang kasunduan sa Russo family. Kung hindi lang kayo naging manugang nila, hinding-hindi namin papayag na ipakasal ang pamangkin ko sa babaeng gaya ni Sophie Russo. Huwag po kayong mag-alala, ipapadala ko agad ang tao ko para i-terminate ang engagement nila. Tumango si Adrian, malamig pa rin pero may bahid ng kasiyahan. Mabuti. Gawin mo agad. Opo, Mr. Laurent. Asahan nyo, sa Dupont family, kayo lang ang lilangunan namin sa hinaharap. Magaling, matipid na sagot ni Adrian. Simulan mo na ngayon. Agad po, Mr. Laurent. Gusto raw ng pamilya Russo na mapasok sa Dupont family. Sa pagkakataong ito, buburahin ko ang lahat ng ilusyon nila. Pagkatapos noon, tinawagan ni Adrian si Danica Dubois ng Alter Group. Sa ngayon, ang pamilya Russo ay parang asong kalye, walang direksyon, walang saysay. Panahon na para tuluyan silang durugan. Pagkasagot pa lang ni Danica, malamig na agad ang utos ni Adrian. Danica, ipahayag mo ngayon mismo sa publiko, ang Alter Group ay sinuspinde na ang lahat ng ugnayan sa Russo Group. At simula ngayon, sila ay permanenteng blacklisted sa anumang future partnerships. Nagulat si Danica. Mr. Laurent. Pero, kumpanya yun ng pamilya ng lola ni MS Elise. May ginawa ba silang masama sa kanya? Tumigas ang ekspresyon ni Adrian. Sinira nila ang asawa ko. Simula ngayon, wala na silang koneksyon sa amin. Lahat ng ugnayan ay puputulan. Doon lang lubos na naunawaan ni Danica ang bigat ng galit. Malinaw, Mr. Laurent. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Ipapahayag ko agad. At sa isang iglap, tuluyan ng gumuho ang mundo ng pamilya Russo. Aba, hindi ba't mayabang si Amanda Russo? Ngayon, tignan natin kung saan siya pupulutin. Pagkababa ng telepono, bumalik si Adrian sa sala. Napatingin siya kay George, at halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Namamaga ang mga mata nito, may nangangitim sa noo, at halatang hindi basta pasa lang ang natamo. Sa sinipat niyang kondisyon, may posibilidad na may intracranial hematoma ito, may namuong dugo sa loob ng bungo. Kung hindi ito maagapan, maaaring maging time bomb ito sa utak. Pwedeng humantong sa kamatayan kung sumabog sa maling oras. Pero ayaw ni Adrian na magpanik si Elise. Kaya't hindi niya muna ito sinabi. Tumayo siya at marahang nagsalita, lalabas muna ako, bibili ako ng halamang gamot para kay Papa. May nakasulat sa 9 Secrets of Heavens, isang sinaunang teknikang medikal. Isa roon ay isang race eta na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nakakabawas ng pamamaga, eksaktong kailangan ni George. Anong gamot naman yan? Epektibo ba talaga? Hindi ba't mas mabuting dalhin na lang siya sa ospital? Tanong ni Elise, halatang nag-aalala. Ngumiti si Adrian, may kumpiyansa. Hindi na kailangan. Kapag nagpunta tayo sa ospital, baka lalo lang siyang kabahan kapag sinabi ng mga doktor ang findings. May alam akong lunas na subok sa ganitong uri ng pasa. Tumango si Elise, kahit medyo nag-aalinlangan.
Ngunit bago pa tuluyang makalabas si Adrian ng silid, may biglang lumitaw sa pintuan. Isang pamilyar na anyo. Si Henry Chin. Pagkakita pa lang ni Henry Chin kay Adrian ay agad itong ngumiti at nagsalita, Mr. Laurent, narinig ko pong may nakilala kayong mahalagang tao ngayong araw, kaya naghanap ako ng mga bihirang halamang gamot at inihanda ko para sa inyo. Tingnan niyo po sana. Isang tagasunod mula sa likuran ang agad na lumapit, daladala ang isang may kintab na pulang kaong gawa sa mahal na kahoy. Maingat itong binuksan ni Henry habang nakangiting magalang. Mr. Laurent, tingnan niyo po. Sa loob ng kahon, may nakalagay na isang napakatandang ligaw na ginseng na kasinlaki ng bisig, isang matingkad at pulang-pula na Ganoderma lucidum na parang pinakintab na hiyas, at iba't ibang mamahaling halamang gamot na bihirang makita kahit sa mga kilalang tindahan ng tradisyonal na medisina. Saglit lang tumingin si Adrian. Bagamat hindi masyadong puno ng espiritual na enerhiya ang mga halamang gamot, magagamit pa rin ito. Sa katunayan, kailangan nga niya ng sangkap para sa paggawa ng pil na nagpapalakas ng daloy ng dugo at nagpapaluwag sa ugat. Kaya tumango siya ng mahina. Ibigay mo na sa akin. Agad na iniabot ni Henry ang kahon at buong galang na nagsabi, salamat sa paggabay nyo, Mr. Laurent. Simula nang tinulungan nyo kami, biglang gumaan ang lahat sa pamilya Chin. Sa loob ng 2 araw lang, doble na ang kita ng negosyo namin. Sa totoo lang, hindi namin ito mararating kung wala kayo. Kung may kailangan kayo mula sa amin, kahit ano pa yan, basta kayang gawin ni Henry Chin, gagawin ko po agad. Tumango si Adrian. Sige, ipagpatuloy mo ang pagbabantay sa akin. Mainam ang mga halamang gamot. Kapag may nahanap kang maganda, dalhin mo agad sa akin. Malaki ang pakinabang nito. Talaga pong akagagalit ko yan. Sagot ni Henry. Mr. Laurent? Kung wala naman po kayong lakad, baka pwede ko kayong anyayahan sa bahay namin, kahit simpleng pansit lang at lutong bahay. Ngunit malamig na sagot ni Adrian, sa ibang araw na lang. May kailangan akong ayusin sa bahay ngayon. Nagkibit balikat si Henry at dali-daling nagsabi, naiintindihan ko po. Hindi nakita gagambalin. Pagkasabi nito ay nagmadali na itong umalis. Si Adrian naman ay dahan-daang bumalik ng bahay. Habang tulala si Adrian sa kanyang iniisip, si George naman ay patuloy na sumasakit ang ulo. Kaya't minabuti ni Elise na dalhin ito sa isang tradisyonal na acupuncture center para ipamasahe at mapaluwag ang dugo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Adrian. Papa, hindi maganda na palakad-lakad ka ngayon. Mas mabuting magpahinga ka muna. May kaibigan akong nagdala ng mga halamang gamot. Gagawa ako ng gamot para sa'yo. Malakas ang epekto nito. Napakunot noo si George. Adrian, marunong ka palang gumawa ng gamot. Ngumiti si Adrian. Kaunti lang po ang alam ko. Hindi niya pwedeng sabihin na nabasa niya ang 9 Secrets of Heavens, isang sinaunang kasulatan ng tradisyonal na medisina, na may sikreto ng paggawa ng pil ng pagpapaluwag ng dugo at ginhawa sa puso. Ang pil na ito ay hindi basta-basta, kayang tunawin ang bare sa utak at may milagrosong epekto sa mga malalang karamdaman tulad ng cerebral infarction at stroke. Kapag nagawa niya ito, ang karamdaman ni George ay tiyak na gagaling. Ngunit si George ay tila nag-aalinlangan. Anak, hindi ako naniniwala sa'yo. Marunong kang lumaban, oo. Pero ang paggamot ng tao. Hindi mo pwedeng matutunan yan sa panunood ng TV. Umubo siya ng mahina at nagsabi, hayaan mo na si Elise ang magdala sa akin sa ospital. Mas kampante ako roon. Ngumiti si Adrian, tila walang anumang ininda. Sige po, kung yan po ang nais nyo. Magpatingin muna kayo. Kung gumaling, mabuti. Nagmadali si George, halatang nai-stress na sa sakit ng ulo. Hindi ako naniniwala sa'yo, anak. Pero masakit na kasi talaga. Subukan ko na lang muna ang ospital. Tumayo siya habang inaalalayan ni Elise, at sabay silang lumabas. Habang papalayong sina George at Elise, tahimik na naglakad si Adrian patungo sa kusina. Pinagmasdan niya ang mga halamang gamot sa kahon, at saka kinuha ang ilang piraso na ayon sa sinasad sa 9 Secrets of Heavens. Maingat niyang tinimbang ang dami, binawasan ng ilang sangkap para tumugma sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang bainan. Hindi pa man nagsisimula, ramdam na ni Adrian ang katahimikan ng paligid, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may tila malakas na sigaw ng panahon. Ang tagapagmana ng sinaunang medisina ay muling gumagalaw. Ang tableta ay orihinal na nilikha ng kilalang doktor ng tradisyonal na medisina na si Simeon noong panahon ng dinastiyang Thompson. Kabilang sa kanyang pinakasikat na mga akda ang Chengin Prescriptions at Thompson Materia Medica.
Ang Simyo Medical Principles naman ay kanyang tala-arawan ng mga karanasang medikal mula sa iba't ibang dinastiya. Puno ng mga tala ng aktwal na klinikal na karanasan. Lahat ng ito ay kabilang sa mga tinaguriang 9 Secrets of Heavens. Kung ikukumpara sa dalawang naunang medikal na aklat, mas malaki ang halaga ng Simyo Medical Principles sa larangan ng klinikal na panggagamot. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Sa ngayon, mistulang nilamon na ito ng kasaysayan, at maging ang maraming doktor ng tradisyonal na medisina, hindi man lang narinig ang pangalang iyon. Batay sa nakasulat sa mga sinaunang race data, mabilis na nakagawa si Adrian ng 6 na pirasong tableta, kasing laki ng walnut na inilagay niya sa isang maliit na kahon. Hindi pa man niya na isasara ang kahon, dumating na sina Elise at George, na hawak-hawak pa ang kanyang ama. Halata ang hapdi at kirot sa mukha ni George, ngunit kahit paano'y mas madali na ang kanyang paglalakad. Nabanagin ang pag-aalala sa mga mata ni Elise. Papa, kung hindi talaga kaya, baka dapat na tayong pumunta sa ospital. Anong tingin mo? Umiling si George at nagtaas ng kamay. Ayoko na. Nakakapagod sa ospital, may blood test, may urine test, tapos may x-ray pa. Minsan okay naman ang resulta pero may sinasabi pa ring mali. Iupo mo na lang muna ako sa sofa, gusto ko lang makapahinga. Nagpunta si George kanina sa Traditional Medicine Museum para magpa-acupuncture at magpamasahe, pero laking gulat niya nang mas lumala pa ang kanyang sakit ng ulo. Ngayon, ang tanging gusto niya'y makaupo at makapagpahinga, dahil pakiramdam niya, baka himeteya na siya anumang oras. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Adrian, may dalang maliit na tray na may lamang tableta. Naamoy agad ni Elise ang masangsang ngunit nakakapreskong aroma ng mga halamang gamot. Napalingon siya. Adrian, nagpakulo ka ba ng gamot? Ngumiti si Adrian habang itinaas ang hawak na tableta. Hindi na kailangan pakuluan, honey pill ito. Para sa pagpapalakas ng dugo at pagtanggal ng bare sa ugat. Maganda ang epekto nito. Papa, subukan mo. Kinuha ni George ang tableta. May kakaibang bango ito, parang sariwang damo at matamis na pulot, na agad tumagos sa kanyang ilong, at tila gumaan ang pakiramdam niya sa isang iglap. Nagulat siya. Ikaw ba ang gumawa nito? Manimham, sagot ni Adrian. Ako mismo ang naghanda. Napakunot noo si George. Nag-aral ka ba ng medisina? Dati akong tinuruan ng isang matandang tagalinis sa ampunan. Apo raw siya ng isang doktor sa tradisyonal na medisina. Halatang nagdududa si George. Talaga ba? Epektibo ba yung mga tinuro ng matandang yun? Ngumiti si Adrian, puno ng kumpiyansa. Subukan mo lang, Papa. Garantisado ang bisa niyan. Saglit na natahimik si George. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, ngunit mas nangingibabaw ang sakit na kanyang nadarama. Kaya't sa isang iglap, ininom niya ang tableta sa 2 lunok. Hindi pa man nakakatanong si Elise kung anong klaseng gamot ang ibinigay ni Adrian, nakita na niyang nilunok na ito ng kanyang ama. Papa, kumusta ang pakiramdam mo? Agad niyang tanong, may halong ka ba? Nagulat si George. Parang biglang gumaan ang ulo ko. Parang may malamig na hangin na tumama sa noo ko. Nawala ang sakit. Napatingin siya kay Adrian, puno ng pagtataka at tuwa. Saan mo nabili ang gamot na to? Galing kay Henry Chin, nagpadala siya ng mga halamang gamot. Ako na lang ang gumawa ng formula. Napanganga si George, halatang humanga. Napakabait talaga ni President Chin. Kahit hindi ko kaano-ano, pinadalhan pa ako ng gamot. Sumang-ayon si Elise. Sabi nga ng mga tao sa Nanjing City, mabait daw talaga si President Chin. Kung si Uncle Hubert lang ay katulad niya, di sana wala tayong ganitong problema ngayon. Pagkarinig sa pangalang iyon, biglang nagdilim ang mukha ni George. Napayuko ito at nagtaas ng kamay. Huwag mo na siyang banggitin. Pagkatapos uminom ng gamot, agad na nagpahinga si George sa kanyang silid. Napansin ni Adrian ang lungkot at bigat sa mukha ni Elise. Lumapit siya at marahang tinanong, gusto mo na munang magpahinga. Sa mga oras na ito, sa loob ng compound ng pamilyang Rousseau. Hindi mapakali sina Amanda Rousseau at Hubert Rousseau habang hinihintay ang balita na matagumpay ng naangkin ni Hugo ang Villa. Ngunit sa halip na tagumpay, isang masaklap na balita ang dumating, si Hugo ay sugatan, inaresto, at kasalukuyang nakakulong. Inakusahan siyang iligal na pumasok sa pribadong tahanan at sinadyang manakit ng tao. Galit na galit si Amanda Rousseau sa narinig. Talagang si Elise at ang pamilya niya ay sobra na. Wala na silang takot. Wala silang karapatang gawin to sa atin. Single niya, halos pasigaw. Nanginginig sa kaba si Hubert nang marinig ang sinapit ng kanyang kapatid. Mama!
Napaka-arrogant na ni George. Kailangan mo nang gumawa ng paraan para kay Hugo. Alam mo naman, ikaw ang sinusunod nila, isang salita mo lang, titigil yang mga yan. Tumango si Amanda, malamig ang titig. Natural lang yan, mariin niyang sagot. Ano ngayon kung nasa kanila ang bilya? Isa lang yang kahon na walang laman. Walang pera, walang kapangyarihan, anong laban nila sa atin? Kung gusto nila ng gulo, ibibigay natin sa kanila, at babayaran nila yon ng mahal. Habang sinasambit niya ang mga salitang iyon, isang tauhan ang pumasok, bahagyang hingal, ginang Amanda, dumating po si Mr. Lionel Dupont, ang pinuno ng pamilyang Dupont. Ha! Napabangon si Amanda. Ipaakyat agad. Saktong-sakto, matagal ko nang gustong tanungin kung bakit niya ibinigay ang bilya sa pamilya ng Ilis na yan. Magkaanak tayo, pero parang kinampihan pa nila ang kalaban. Kasunod nito, dumating sina Lionel Dupont at ang pamangkin niyang si Gavin Dupont. Tahimik na pumasok ang mag-uncle, pero kapansin-pansing malamig ang hangin na dala nila. Sa totoo lang, unti-unti nang nawawala ng gana si Gavin kay Sophie Rousseau. Bukod sa walang saysay ang relasyon nila, ramdam niyang hindi talaga maipagmamalaki ang pamilya ng dalaga. Kaya nang sabihin ng kanyang tiyuhin na ipapawalang bisa na ang kasal, hindi siya tumutol. Sa katunayan, gusto pa niyang si Lionel na mismo ang magpahayag nito. Pagkapasok ng dalawa, agad sinalubong sila ni Amanda na may pilit na ngiti, ay, andyan na pala kayo, mga balay. Dapat nagpaalam muna kayo bago kayo dumating. Ngunit malamig na ngumiti si Lionel. Napaka-maimpluwensya mo na pala ngayon, Amanda Rousseau. Napakunot noo si Amanda. Hindi niya agad nakuha ang ibig sabihin ni Lionel, kaya't pinilit niyang ngumiti. Anong ibig mong sabihin dyan, bulay? Pagkatapos ay lumingon siya kay Hubert, oh, Hubert, tumayo ka riyan. Personal na dumating si Mr. Dupont. Siya ang magiging balay mo, magalang kang bumati. Ngunit umiling si Lionel, malamig ang tinig. Hindi na ako papasok. Dumating ako rito para pag-usapan ng isang mahalagang bagay tungkol sa kasunduan ng dalawang pamilya. Biglang nanigas ang katawan ni Amanda, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, lahat ng detalye ng kasal ay nakahanda na. Kung may kailangan kang dagdag, sabihin mo lang, kami na ang bahala. Ngunit mariing tumugon si Lionel, hindi ko napaliligay-ligayan pa. Sa muling pagsusuri ng aming pamilya, napagtanto namin na hindi talaga tugma ang lahat. Kaya narito kami ngayon para opisyal na i-cancel ang kasunduan ng kasal ni Gavin at Sophie Rousseau. Parang bombang sumabog ang sinabi niya. Ano? Ika-cancel ang kasunduan. Gulat na sigaw ni Amanda at Hubert. Namutla sila sa pagkabigla. Sa likod nila, napatitig si Sophie Rousseau sa kawalan. Ha? Bakit naman? Gavin, hindi ba't nakabok na ang kasal natin? Lumingon siya kay Gavin, may luha sa mata, Gavin, ano ba to? Anong nangyayari? Nagkibit balikat si Gavin, walang lakas ang tinig, pasensya na, desisyon ito ng pamilya. Wala akong magagawa. At sa isang iglap, parang guguho ang buong mundo ng pamilyang Rousseau. Matagal nang pinaplano ang kasalang iyon. Nakaimbite na ang lahat ng kamag-anak, nakakalat na ang balita, at sabik na silang sumingit sa piling ng pamilyang Dupont. Pero ngayon, sa isang salita lang, lahat ng pangarap ni Amanda Rousseau, naglahong parang bula. Bagamat hindi pa kasal sina Sophie Rousseau at Gavin Dupont, matagal na silang magkasama. Isang gabi, dala ng kapabayaan at init ng sandali, nagdulot ito ng hindi inaasahang pagbubuntis. Upang maiwasan ang tsismis at kahihiyan, agad na inutusan ni Amanda Rousseau ang kanyang apo na si Sophie na ipalaglag ang bata. Balak pa sana nilang ayusin ang lahat kapag nakapaghanda na ng kasal. Pero hindi nila inaasahan, bigla na lang umatras ang pamilya Dupont. Ano? Hindi ba't parang pinaglaruan lang nila ang pamilya Rousseau? Nagbuntis na nga si Sophie, tapos basta-basta na lang aalis. Gigil na gigil si Amanda Rousseau, halos manginig sa galit habang sinisigawan si Lionel Dupont. Mr. Dupont, anong klaseng tao kayo? Wala namang ginawang masama sa inyo ang pamilya namin. Tinuring naming anak si Gavin. Matagal na silang magkasintahan ni Sophie. At nang mabuntis siya, ako pa ang nagmungkahi na huwag ituloy ang bata para sa dangal ng parehong pamilya. Tapos ganito ang igaganti nyo sa amin. Hindi na napigilan ni Sophie ang sarili at napaiyak na lang sa isang sulok, habang pinipigil ang hikbi. Pero sa halip na makisimpatya, galit na sumagot si Lionel Dupont. Kung may dapat sisihin dito, hindi si Gavin ang may kasalanan. Kundi ikaw, Amanda Rousseau. Ikaw ang walang hiya. Nabigla si Amanda.
Halos hindi siya makapaniwala. Anong sinabi mo, Leonel? Ako ang walang hiya. Anong kinalaman nito sa akin? Nagpatuloy si Leonel Dupont, hindi nagpatinag. Pati ang bilya na regalo ko kay Adrian, inagaw mo pa. Anong klaseng tao ka? Walang moral, walang karakter. Sa ganyang klaseng pamilya, kailan may hindi ako papayag na magkaroon ng ugnayan. Natigilan si Amanda. Namutla siya at sumagot ng nanginginig ang tinig. Leonel, ang bilya, iyon ay usapan sa pagitan namin ni Adrian. Wala kang kinalaman doon. Ngunit malamig at matalim ang tugon ni Leonel. Walang hiya ka, Amanda. Ang red jalong iyon ay para kay Mr. Laurent bilang respeto ko sa kanya. Anong karapatan mong agawin iyon? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Isa kang, walang kwentang babae. Dahil sa matitinding salita, parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Amanda Rousseau. Walang nikititing na respeto si Leonel Dupont sa kanya. Dahil lang ba sa mas mayaman sila, pwede na silang manghamak ng kapwa. Pero kahit gustuhin man niyang gumanti, hindi niya magawa. Alam niyang siya talaga ang may kasalanan. Ang higit na ikinagulat niya, ay ang mataas na pagtingin ni Leonel Dupont kay Adrian Laurent, isang taong akala niya'y walang silbi. Bakit? Anong meron kay Adrian? Habang siya'y natutulala, bumagsak na sa sahig si Sophie Rousseau, nanginginig at lumuluha habang nakatingin kay Gavin. Gavin, buntis ako sa anak mo, hindi mo pwedeng talikuran ito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngunit malamig ang sagot ni Gavin. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang pamilya mo, ang lola mo, ang tatay mo, at pati na rin ang kuya mo. Bumaling pa siya kay Sophie at dagdag pa niya. At si Uncle Maynard. Binugbog niyo pa. Alam niyo ba kung gaano siya kahalaga sa pamilya namin? 40 taon siyang nagsilbi sa bahay namin. Siya ang nagligtas sa buhay ng ama ko. Noong muntik na akong malunod, siya ang tumalon para sagipin ako. Para ko na siyang lolo. Tapos ginulpi niyo lang dahil lang sa bilya. Wala kayong kahihiyan. Nangangitim na ang mukha ni Hubert Rousseau. Halos matamba sa kahihiyan. Si Amanda Rousseau naman ay para bang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya inakala na si Uncle Maynard ay ganoon pala kaimportanteng tao sa pamilyang Dupont. Ngayon, labis-labis ang kanyang pagsisisi. Kung alam lang niya na ganoon kalalim ang koneksyon ng matandang iyon, hinding-hindi sana niya pinakialaman ang bilya. Hindi niya nakuha ang mansion, at ngayon, tuluyang nawasak ang kasal ng kanyang apo. Ang mas masakit pa, sa pamilya Dupont siya umaasa ng pag-angat. Pero ngayon, parang binasag ang lahat ng kanyang pangarap. Sa matinding dalamhati, napahagulhol si Amanda sa gitna ng silid. Samantala, si Sophie Rousseau ay biglang sumigaw habang nakaluhod sa harap ng kanyang lola. Kasalanan mo lahat to, lola. Kasalanan mo. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang kaligayahan ko. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.